DILG John Vic Remulla ipapakulong lahat ng tutol sa Pangulo. Pulong Duterte sinupalpal at neleksyon si DILG John Vic Remulla. Ilan sa mga nagtatrabaho sa palasyo, ilang pulis at sundalo, trinaydor na si PBBM. Lahat yan pag-uusapan natin. Hello pala sa lahat, kakampi ako ng Tama at Inaapi, kaya kung bago ka lang sa channel na to at tulad ko na suportado ang Tama, tara, magtulungan tayo kabayan. Nagbanta na naman si DILG Secretary John Vic Remulla sa mga nananawagang magbitiw si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil maaari umano itong lumapit sa antas ng inciting to sedition. Aniya, kinakailangan lamang itong imbestigahan upang matiyak ang due process. Paliwanag ni Remulla, that's close to inciting to sedition, so i-investigate namin sila. Mga ganitong salita has no place in a civil society. Dagdag pa niya, ang proseso ng katotohanan, pananagutan at hustisya ang susundin para sa sinumang mahahatulan. Pinayuhan din niya ang publiko na may hangganan ang karapatan sa freedom of expression. So dito papasok mga kababayan ng Civil Code of the Philippines na nagsasaad ng tungkol sa pagiging makatarungan, tapat at may mabuting pananampalataya sa paggamit ng karapatan at pagtupad sa tungkulin o ang Artikulo 19 ng Universal Declaration of Human Rights na nagtatakda ng karapatan sa kalayaan ng opinyon at pagpapahayag. Maaari din po itong tumukoy sa Section 19 ng 1987 Constitution ng Pilipinas na tungkol sa pagbuo ng isang pambansang ekonomiyang nakakatayo sa sarili at malaya na epektibong kinokontrol ng mga Pilipino. Ano nga ulit yung Artikulo 19 Civil Code of the Philippines? Every person must in the exercise of his rights and in the performance of his duties act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. At isa pa mga kababayan, nasa demokratiko po tayong bansa, which means malaya tayong magpahayag ng ating mga nararamdaman. At dahil nga dyan, tila baga eleksyon po ni Pulong Duterte si DILG John Vic Remulla. Sabi nga sa inilabas na statement ni Paulo Z. Duterte, so Mr. John Vic Remulla think rallies and criticism are close to inciting sedition. Amazing! The Bill of Rights has been around since 1987. Pero hanggang ngayon parang optional reading pa rin sa'yo. Gusto mo ba ipalaminate namin ang Article 3, Section 4 tapos i-display mo sa office mo para hindi ka naliligaw? Freedom of speech, freedom of expression, freedom to assemble, and grade school civics. Ayon pa dito, hindi lahat ng ayaw sa inyo sedisyon. Baka naman hypersensitive lang kayo pag kayo ang tinitira. Okay lang ba kung i-audit ng Kongreso at ng publiko kung saan napunta ang bilyones para sa AFP? Kasi sa ilang kampo kalahati lang may armas at yung meron pang museum level na M16 pa ang gamit. May mga proyekto rin daw na ghost, not metaphorical, as in wala talagang makita. Parang budget na evaporate. So pwede ba namin papuntahin ang staff ko para mag-inspect o sa dictionary ninyo transparency sedition na rin? Nakakatawa kayo. Konting rally sedition, konting tanong sedition, konting pag-check ng budget sedition. Kung ganyan pala, sabihin nyo na lang diretsahan, bawal magtanong, bawal pumuna, bawal mag-demand ng accountability. Martial law lang ang peg? Demokrasya ba to? O emotional support group ng mga easily offended officials? At lastly, sa tingin nyo ba talaga mawawala ang galit ng mga Pilipino sa mga pinagagagawa ninyong pilit silang pinatatahimik at tinatakot? Ganyan na lang ba kababa ang tingin ninyo sa pag-iisip ng mga Pilipino? Gumising naman kayo, paminsan-minsan at intindihin nyo naman ang saloobin ng bawat Pilipino. Relax Mr. Remulla, not every criticism is a threat to national security. Minsan nakakasilaw lang talaga ang katotohanan. Maraming mga Pilipino at kababayan natin ang sumang-ayon
sa statement na to ni Pulong Duterte para kay DILG John B. Rimulya. Paano ba naman kasi mga kababayan, sinasaklawan na nila ang freedom of speech and freedom of expression na talagang karapatan po nating mga nakatira dito sa demokratikong bansa. Anong gusto nila? Oo lang ng oo, sang-ayon lang ng sang-ayon ang mga Pilipino sa mga politiko na nakaupo sa pwesto. Sila lang yung may power, tapos yung kapangyarihan ng taong bayan parang hindi na po nila ginagalang. Kaya sana lahat tayo mga Pilipino magkaisa. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa ilan sa mga nagtatrabaho sa palasyo, ilang pulis at ilang sundalo na tumaidor kay PBBM. Ayon kasi sa bagong statement ni Senator Amy Marcos, sa lahat daw po ng nagpapadala ng impormasyon, larawan at iba pa tungkol sa usapin ng droga na aking hinarap, tinanggap at gustong solusyonan para sa aking pamilya at ating bayan, ligtas po ang inyong pagkakakilanlan at tatanawin ko itong malaking utang na loob. At sa mga nais pa daw pong magbahagi, iingatan daw po kayo ni Senator Amy Marcos. So ito po yung statement niya sa mga nagtatrabaho sa palasyo, sa mga pulis at sundalo at dati naming mga nakadaupang palad. Alam kong hindi biro ang mga ipinadadala nyo sa akin. Hindi man tayo hayagang makapagkita, gusto kong malaman ninyo na kayo ay aking pinoproteksyonan at hindi masasayang ang pagtitiwala at katapangan. So, ibig ba nitong sabihin ni Senator Amy Marcos na may mga nagtatrabaho sa palasyo, sundalo at kapulisan na nagpapadala sa kanya ng mga ebidensya, mga pruweba tungkol dito sa droga? Ano kaya ang ibig niyang sabihin dito? May nagtraidor nga kaya na taga-palasyo dito po sa Pangulo? Simula kasi nang inilaglag ni Amy Marcos si PBBM sa publiko, mas lalong naging mainit yung usapin na i-push itong Pangulo natin na magpa-hair follicle test para malaman ng taong bayan yung katotohanan, di ba? Kung inosente siya or kung guilty siya. And syempre para matapos na din po yung issue tungkol dito. Habang dinededma kasi ito ng ating Pangulo, syempre mas lalo pong nagkakaroon ng agam-agam at question ang taong bayan. Kaya sana tumugon po ang ating Pangulo para matapos na yung issue tungkol dito. Kasi patunay lang naman po ang gusto ng taong bayan, di ba? Pero sana pag ginawa po yun ng ating presidente on the spot sa harap ng maraming tao para syempre kapanipaniwala yung resulta. Yun lang naman yung hinihingi po ng taong bayan na malaman nila na hindi po drug user ang ating Pangulo. Very simple, kaya sana po hindi na ito maging komplikado pa pagdating kay PBBM. So anong opinion nyo dito mga kababayan? Please comment down below.